Wala nang kakampi. Xi Jinping naghahanap na ng malalapitan sa gitna ng krisis. China is refusing to negotiate with President Trump on U.S. tariffs. In fact, the nation is taking the trade war to a new height. Matagal nang kilala ang China bilang isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Pero ngayon ay unti-unting lumalabas ang mga problema na matagal nilang itinago, lalo na sa usaping negosyo at ekonomiya. Sa tindi ng tensyon nila laban sa Amerika ay nadadamay pati ang ibang bansa. Pero ang tanong, totoo bang nagsisimula na silang mawalan ng kakampi? Alamin natin kung paano nila ginagamit ang negosyo, media at politika para kontrolin ang sitwasyon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa loob ng mahabang panahon, ang China ay tiningala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Dahil sa laki ng ekonomiya nito, ay maraming bansa ang natakot na salungatin ito, lalo na pagdating sa trading. Ang pag-iwas sa gulo ay naging normal na lamang para sa karamihan dahil sa takot na baka maapektuhan ang kanilang kabuhayan kung lalabanan ang isang bansang may ganito kalaking impluwensya. Habang tumatakbo ang mga taon ay mas lalong lumalakas ang puwersa ng Amerika sa global negotiation. Ang mga bansang dati ay mas pinipiling makipagtulungan sa Beijing, ngayon ay mas nakikita ang halaga ng pakikipag-alyansa sa United States. Dahil dito ay unti-unting napag-iiwanan ang China. Ang dati nitong matatag na ekonomiya ngayon ay dahan-dahang humihina. At kung magpapatuloy ito ay mapipilitan silang sumuko sa pressure at makipagkasundo dahil ang totoo ay nakadepende ang malaking bahagi ng kanilang kalakalan sa mga western countries, lalo na sa Amerika. Samantala, sabi ng mga taga-suri, gumagana ang strategy na ginagamit ni Trump. Sa sobrang tindi ng epekto nito ay napilitan si Xi Jinping na bumisita sa ilang bansa sa Asia upang subukang kumbinsihin ang mga leader doon na kumampi pa rin sa kanila. Ngunit kahit anong pilit niya ay tila nawalan na ng gana ang karamihan sa kanila. Sa mga mata ng mga bansang ito ay hindi na ganoon kaakit-akit ang China tulad ng dati. Sa katunayan ay may mga ulat na nagpapakita ng aktuwal na lagay ng ekonomiya ng China. Sa unang tingin ay parang ayos pa. Pero kung susuriing mabuti ay may tinatago raw ang Chinese government. Noong taong 2025 ay nagsimulang ipataw ni Trump ang mas mataas na buwis sa mga produkto mula China. Dahil dito, nagsimula ang gobyerno ng China na ilipat ang ruta ng kanilang mga trade sa ibang bansa para lang hindi mahalata ng mga tumatanggap na bansa. Sa papel, bumaba ang bilang ng produkto nilang papunta sa Amerika. Pero sa katotohanan ay pareho pa rin ang dami at dumadaan na lang ito sa ibang lugar. Gayun din naman ay tinatayang nasa mahigit kalahati ng kabuuang export ng China ang papunta sa mga bansang kanluranin at malaking porsyento nito ay direkta sa United States. Dagdag pa rito, pinatungan ni Trump ng buwis ang mga produktong galing China ng hanggang 245%. Napakalaking dagdag ito sa halaga ng mga produkto at ramdam na ramdam ito ng mga negosyante at pabrika sa China. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit biglaang kumilos si Xi Jinping. Sa kanyang pagmamadali ay naglibot siya sa Asia upang subukang hanapan ng suporta ang kanyang bansa. Ngunit kahit anong pakiusap niya ay tila wala nang gustong makinig sa kanya. Sabi pa ng ilang eksperto, kung ipipilit ni Xi ang kanyang pride at hindi siya lalapit sa negosasyon, ay siya rin mismo ang magtutulak sa sarili niyang bansa sa matinding krisis. Ngunit kung pagbabasehan naman ang laki ng ekonomiya, ay nananatiling mas malaki pa rin ang United States. Kahit pa itaas ng Chinese government ang kanilang datos upang magmukhang malakas pa rin ang kanilang ekonomiya, ay hindi pa rin nila malalampasan ang tinatayang 2/3 na bahagi ng kabuuang lakas ng ekonomiya ng Amerika. Noong nakaraang taon ay umabot pa sa halos $295 billion ang kinita ng China mula sa kalakalan sa Amerika. Ngunit dahil sa mga hakbang na ginagawa ni Trump ay malamang na hindi na nila ito maulit sa susunod na mga taon. Kaugnay pa nito ay may ilang hakbang din na ginawa ang China bilang ganti. Isa na rito ang pagbabawal sa pag-export ng mga rare earth minerals na sinubukan na rin nilang gawin sa Japan noong taong 2010. Ngunit matapos lamang ang ilang buwan ay sila rin ang naperwisyo. Ngayon ay isa na naman sa mga hakbang nila ang pagbawal sa pagbili ng mga eroplano mula sa Boeing. Pero kung sagutin ito ng Amerika sa pamamagitan ng pagtigil ng pagbenta ng mga pyesa para sa mga eroplano ng China, ay malalagay sa alanganin ang buong aviation industry nila. Ang isa pang bagay na hindi maikakaila ay ang mismong eroplano na ginagamit ni Xi Jinping na parang version nila ng Air Force One ay gawa rin ng Boeing.
Ibig sabihin, mas may tiwala siya sa imported products kaysa sa sariling gawa ng China. Pero ngayon ay pinipilit niya ang mga Chinese companies na huwag bumili ng parehong uri ng eroplano na ginagamit niya. Gayun din naman nang i-anunsyo ni Trump ang bagong buwis ay nagulat ang maraming bansa. Napakataas kasi ng ipinataw niyang buwis at pinakamataas mula pa noong 1930s. At syempre hindi maiwasan ng iba na maalala ang malawakang pagbagsak ng ekonomiya noong 1929. Ngunit kahit ganoon ang halos lahat ng bansa ay agad na lumapit sa Amerika upang makipag-usap. Sa katunayan dahil bukas ang iba sa pag-uusap ay nagdesisyon si Trump na bigyan sila ng pansamantalang palugit. Inihinto niya ang dagdag buwis sa loob ng 70 araw at ibinaba pa niya ang buwis ng ilan sa mga bansang handang makipag-ayos sa 10%. Ngunit hindi kabilang dito ang bansang tumanggi sa negosasyon. At habang lumalala ang sitwasyon ay mas pinili ng Chinese government na higpitan pa ang kontrol sa loob ng kanilang bansa. Sinimulan na nilang isensor ang lahat ng post sa social media tungkol sa buwis. Sa kanilang local platform tulad ng Weibo ay hindi mo na makikita ang mga salitang tariff o maging ang bilang na 104 na tumutukoy sa buwis na ipinataw nila laban sa Amerika. Kapag hinanap mo ito, ang lalabas na lang ay error o walang resulta. May mga ulat din na nagsasabing ginagamit ng China ang kanilang mga bot farm sa labas ng bansa upang pabagsakin ang ratings ng mga video na pumupuna sa kanila. Ginagawa nila ito para hindi na ito kumalat o makita pa ng mas maraming tao. Subalit marami na ang nakarinig ng balitang may isang bansa na tumangging makipag-usap matapos magdesisyon si Donald Trump na magpatupad ng mataas na buwis sa mga produkto na pumapasok sa Amerika. At ang bansang ito ay walang iba kundi ang China. Sa halip na makipag-ayos ay pinili ng China na huwag makipagtulungan na parabang sila pa ang agrabyado. Pero ayon mismo kay Trump, hindi na dapat palagpasin ang matagal ng pananamantala ng bansang yun. Samantala, ipinaliwanag niya ng direkta ang dahilan ng kanyang desisyon. Sabi niya, nagiging masyado ng maingay at aggressive ang China sa pakikitungo sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Kaya kailangan na raw itong itigil. Wala raw ibang naging pangulo ng Amerika ang naglakas loob na harapin ang ganitong klase ng problema. Alam daw niya na ang ibang pinuno ay hindi kayang gawin ang kanyang ginawa, pero para sa kanya may kailangang gawin dahil hindi na tama ang takbo ng kalakalan. Lalo na't ang China ang itinuturing niyang pinakamatagal at pinakamalaking nanlilinlang sa larangan ng pandaigdigang kalakalan. At kung titingnan ang mga datos ay makikita mong may batayan ang kanyang sinasabi. Sa loob ng isang taon ay umabot ng halos $1 trillion ang kinita ng China mula sa pakikipagkalakalan sa Amerika. Para kay Trump ay hindi ito makatarungan. Hindi raw tama na habang sinusunod ng Amerika ang mga tamang patakaran ay patuloy namang kumikita ang China sa pamamagitan ng hindi patas na paraan. Kaya gumawa siya ng isang desisyong hindi pa nagagawa noon. Ang direkta niyang hinamon ng China sa gitna ng pandaigdigang kalakalan. Ayon sa mga ulat na inilabas ng mga mambabatas sa Amerika, matagal nang gumagawa ang Chinese government ng mga hakbang na tinatawag nilang economic warfare. Isa itong uri ng pakikipaglaban hindi gamit ang armas, kundi gamit ang negosyo at pera. Taon-taon ay tinatayang aabot sa $600 billion ang nawawala sa Amerika dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw ng mga idea at produkto mula sa mga American companies. Ibig sabihin lahat ng mga negosyanteng gumugol ng maraming taon, pera at pagod para makabuo ng isang natatanging produkto ay nawawalan ng laban dahil kinokopya lang ito ng mga kumpanyang galing sa China. Kapag may isang produkto sa Amerika na naging matagumpay at kumikita na ng milyon-milyong dolyar, ay bigla na lang rin itong lilitaw sa Chinese market. Minsan ay pareho pa ng itsura at pangalan. Mas mababa ang presyo pero halos kapareho ng original. At ang mas malala pa ay naibebenta rin ito pabalik sa mga tindahan sa Amerika na parang sila pa ang tunay na may gawa. Walang takot kung may copyright o patent ang original dahil sa China ay pinoprotektahan ng kanilang gobyerno ang mga kumpanyang gumagawa ng ganito. Pero isipin mo na lang kung gaano kasakit sa isang negosyanteng gumastos ng daan-daang milyong dolyar para sa paglikha ng isang produkto. Ilang taon ang ginugol sa pag-aaral, pagbuo at pagpapaganda nito. Tapos ay bigla na lang itong kukopyahin ng iba at ibebenta sa mas murang halaga. Sa bandang huli ay ikaw pa ang nalulugi. At kung gugustuhin mong idemanda sila ay halos wala kang laban dahil sa bansa nila ay kontrolado ng pamahalaan ang mga korte at mga kumpanyang sangkot dito. Dahil dito ay dumami ang mga mambabatas sa Amerika na naniniwalang hindi na dapat palagpasin pa ang ganitong gawain. Para sa kanila, ito ay hindi lamang tungkol sa pera.
dahil isa itong banta sa mga taong nagtatrabaho araw-araw at umaasa sa patas na laban para sa kanilang kabuhayan. Kapag hindi ito pinigilan, ay patuloy nitong sisirain ang kinabukasan ng mga manggagawa at maliliit na negosyo sa Amerika. Samantala, noong July 2021 ay bigla na lang nagbago ang patakaran ng Chinese government sa sektor ng edukasyon. Sa isang iglap ay nawala ang bilyon-bilyong dolyar na inilagay ng mga dayuhang negosyante sa mga private schools sa China. Maraming Amerikano ang nawalan ng kita, pati ang kanilang naipon para sa kanilang pagre-retire. Ipinakita lang nito kung gaano kadelikado ang pagnenegosyo sa isang bansa na pwedeng magbago ng batas kahit kailan, kahit walang abiso at walang pananagutan sa mga apektado. Sa ngayon ay gusto ng mga pinuno ng China na ipilit na ang mga security issues ay hindi dapat ihalo sa negosyo. Pero kung tutuusin ay sila rin ang unang gumagamit ng isyong ito para hadlangan ang pagpasok ng mga foreign companies sa kanilang market. Ngunit kapag sila ang hindi pinayagang makapasok sa ibang bansa ay sila agad ang unang nagrereklamo. Pero kapag sila ang nagsara ng pinto para sa iba ay tahimik lang at walang paliwanag. Sa katunayan ay isa itong totoo at seryosong labanan. Habang sumusunod ang maraming bansa sa mga patakaran ng patas na kalakalan, ang China ay paulit-ulit na lumalabag. Libo-libong reklamo na ang isinumite laban sa kanila. Pero hanggang ngayon ay walang malinaw na aksyon ang naipatupad. Hindi rin sila sumusunod at tila wala ring balak sumunod. Ayon sa ilang economists, panahon na raw para tigilan na ang pagbibigay ng freedom sa China. Hindi na raw ito tungkol sa diplomasya. Kailangan na raw itong harapin ng direkta at buong tapang. Dahil kung hindi ito titigil ay hindi lang negosyo ang mapipinsala dahil pati ang mga taong umaasa sa kanilang hanapbuhay ay tuluyan ng mawawalan ng pagkakataon. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Trump na gumawa ng matapang na hakbang. Hindi lang para sa sarili niyang administrasyon kundi para sa lahat ng manggagawa, negosyante at mga pamilyang umaasa sa isang patas na sistema ng kalakalan. Gusto niyang ipakita na hindi nauubra ang mga mapanlinlang na gawain. Panahon na raw para ipaglaban ang totoong hustisya sa mundo ng kalakalan, isang laban na tahimik pero napakahalaga. Gayun din naman, kapag may ginawang masama sa iyo ang isang kumpanyang hawak ng gobyerno ng China, ay wala kang mapupuntahang korte sa loob ng bansa nila para humingi ng tulong. Hindi mo sila maaaring kasuhan doon dahil ang batas mismo ay hawak nila. Sila ang gumagawa ng patakaran, sila rin ang nagdedesisyon kung sino ang tama o mali. At kung sakali mang gusto mong dalhin ang problema sa isang mas mataas na samahan na tumutulong sa mga isyu sa kalakalan tulad ng World Trade Organization ay hindi rin ito madali. Dahil ang totoo, hindi lang ikaw ang may problema. Sa dami ng taong umaangal laban sa China, tila isa ka lang sa napakarami. Noon ngang nakaraang taon ay tumanggap ang samahan ng halos 400 na reklamo mula sa iba't ibang panig ng mundo. At sa dami ng reklamo, halos kalahati ay laban lang sa iisang bansa. At ito ay ang China. Pero mas nakakagulat pa dahil hindi lang ang mga mayayamang bansa ang umaangal. Sa bilang na iyon ay mahigit 110 ay nagmula pa mismo sa mga bansang hindi ganoon kayaman. Mga bansang dati ay inaakalang kakampi ng Beijing. Sila ang mga bansang umasa sa tulong ng China sa pamamagitan ng pautang at negosyo. Pero ngayon sila rin ang nagsasabing hindi naging patas ang trato sa kanila. Sa mga kasunduan na dapat ay pantay, tila ang China lang ang laging nakakalamang. Kapag sila ang kausap mo sa negosyo, tila palaging sila ang panalo at ikaw ang talo. At ngayon ay tila dumarating na ang bunga ng kanilang ginawa. Bumabalik na sa kanila ang mga panlilinlang na matagal na nilang ginagawa. Noong ipinahayag ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ang pagpataw ng dagdag buwis sa mga produkto mula China, ang gusto sana ng pamahalaan ng China ay buuin ng isang malawak na grupo ng mga bansa na lalaban sa Amerika. Pero hindi ito nangyari. Sa halip na tumulong sa kanila, ang bawat bansa ay agad na lumapit sa Amerika para makipag-usap. At sino ang naiwan sa gitna? Ang China na ngayon ay mag-isang humaharap sa isang napakalaking problema. Alam mismo ni Xi Jinping na hindi niya kayang labanan ito ng mag-isa. Kaya makikita sa mga kilos ng pamahalaan ng China na simula pa lang ay alam na nilang kailangan nila ng kakampi. Isa sa mga unang ginawa nila ay maglabas ng ulat na di umano'y may kasunduan raw sila kasama ang Japan at South Korea para sama-samang labanan ang mga buwis na ipinataw ng Amerika. Maraming nagulat sa balitang ito dahil alam naman ng lahat na ang Japan at South Korea ay malapit sa Amerika at may mga sundalong Amerikano pa nga sa kanilang mga base militar. Pero makalipas ang ilang araw ay agad itong pinabulaanan ng dalawang bansa. Ayon sa Japan, wala raw ganoong pag-uusap na nangyari.
At ang sabi naman ng South Korea, sobra-sobra raw ang pinalabas na balita ng China. Sa madaling salita, hindi ito totoo. At dito natin mas lalo nakikita kung gaano kagustong makahanap ng kakampi ang China, kahit pa sa paraan na hindi totoo. Gumagawa sila ng mga kwento para lang magmukhang hindi sila nag-iisa. Pero sa katotohanan, alam nilang hindi nila kaya ang ganitong laban nang wala ni isang tutulong sa kanila. Subalit ang mas mabigat pa rito ay napakalaki ng bahagi ng kanilang ekonomiya ang umaasa sa iisang bansa, ang Amerika. Tinatayang halos 30% ng lahat ng iniluluwas ng China ay napupunta sa Estados Unidos. Kaya kahit anong sabihin nila sa harap ng kamera na kaya nilang tumayo ng mag-isa, sa totoo lang, alam nilang hindi ito totoo. Walang ibang bansa sa mundo na may ganitong kalaking kakayahan sa pagbili, lalo na pagdating sa mga mamamayan ng Amerika na kayang gumastos ng malaki. Noong taong 2001, noong tinanggap ang China bilang miyembro ng World Trade Organization, ay nagsimula agad silang makinabang sa mga bukas na merkado. Ang daming produkto nila ang pumasok sa Amerika at dito sila nagsimulang lumago. Pero ngayon ay kabaligtaran na ang nangyayari. Dahil sa mga bagong patakaran, unti-unting nababawasan ang kanilang kinikita mula sa Amerika at masakit ito para sa kanila. Ayon pa sa isang dalubhasa, kung hindi dahil sa Amerika, hindi kailanman makakapasok ang China sa samahan ng mga bansa sa kalakalan. Pero pagkapasok nila ay nagsimula agad silang mandaya at ngayon ay nararamdaman na nila ang kapalit nito. At kahit alam ng buong mundo kung anong dapat gawin na ituwid ang mga patakaran at sumunod sa tamang proseso, ay mas pinipili pa rin ng pamahalaan ng China ang lumihis ng landas. Halimbawa na lamang ang isang video kamakailan kung saan isang gumagawa ng bag ang nagpakita ng buong proseso kung paano umano ginagawa ang isang mamahaling handbag. Ayon sa kanya, ang mga materials ay galing sa Italy, Germany at France. Detalyado ang mga presyo. Ang balat ay $450, ang sinulid ay $25, ang zipper ay $10 at iba pa. Sa unang tingin parang totoo. Pero kung titingnan mong mabuti, bakit kailangan nilang ipakita ang bawat detalye? Dahil gusto nilang ipakita na kaya rin nilang gumawa ng produktong kasing ganda ng mga galing Europe pero sa mas mababang halaga. Gusto nilang isipin ng mga tao na hindi mo na kailangang bumili ng mahal dahil kaya na rin ito ng China. Pero ang hindi sinasabi sa video ay ito. Ang mga kumpanyang gumagaya ng mga disenyo, teknolohiya at produkto ay kadalasang protektado ng kanilang sariling gobyerno. Kaya kahit kopyahin nila ang hitsura o pangalan ng isang produkto ay wala kang laban, wala kang magagawa. At dito natin makikita kung bakit patuloy na umiinit ang issue. Sa halip na ayusin ang sistema ay mas pinipili nilang takpan ng totoo. At habang ginagawa nila ito mas lalong lumalayo sa kanila ang tiwala ng mundo. Dahil sa huli, walang bansang mananatiling makapangyarihan kung ang pundasyon nito ay panlilin lang. Kaugnay din nito may kumalat na video kung saan isang lalaki mula sa China ang nagsasabing hindi na raw kailangan gumastos ng napakalaki para lang magkaroon ng isang mamahaling bag. Ayon sa kanya kaya raw nilang gumawa ng kaparehong quality gamit ang parehong materials pero sa mas murang halaga na kulang-kulang $1,400 lang. At ang pagkakaiba lang daw ay wala iyong sikat na logo. Pero teka, makatuwiran ba talaga ang sinasabi niya? Habang ang video ay mabilis na umani ng milyon-milyong views at papuri mula sa ilang viewers, hindi lahat ay kumbinsido. Sa katunayan, hindi lang mga foreign brand ang nabahala. Maging ilang lehitimong negosyante mismo mula sa China ang nagsalita laban dito. Para sa kanila malinaw ang problema, ang buong video raw ay puno ng maling impormasyon at napakasimpleng tingnan ng issue kung pagbabasehan lang ang sinabi ng gumawa ng video. Isipin mong may nagsabi sa'yo na dahil pareho kayong gumagamit ng parehong tomato sauce, ay pareho na rin kayong magluto ng spaghetti tulad ng isang professional chef. Kahit pareho kayo ng sangkap, magkaiba pa rin ang resulta kapag magkaiba ang gumagawa. Ganito rin ang nangyayari sa usapan tungkol sa mga luxury bag. Ngunit hindi lang doon natatapos ang problema. Isa sa mga umalma ay isang kilalang negosyante na may malawak na karanasan sa paggawa at pagbebenta ng mga luxury item. Ayon sa kanya, una sa lahat ang mga ipinapakita raw sa video ay mga knock-off, ibig sabihin mga peke. Kahit magmukhang totoo sa unang tingin ang mga bag na ito, makikita pa rin ang kaibahan kapag malapitan na. Ang tahi, ang pagkakayari at ang mga materials, lahat ay may kakaibang quality kapag original. Pangalawa, karamihan ng tunay na luxury bags ay hindi ginagawa sa China, kundi sa mga bansang kilala sa ganitong uri ng craftsmanship tulad ng Italy at France. Hindi lang basta doon ginagawa,
dahil bumibili pa ang mga kumpanya ng buong supplier para masiguro nilang sila ang may kontrol mula umpisa hanggang matapos ang proseso ng paggawa. Pangatlo, totoo naman na may mga brand na nagpapagawa sa China pero malinaw nila itong inilalagay sa produkto. At kahit doon ito gawa, hindi pa rin bumababa ang quality dahil may mahigpit na standard silang sinusunod. Pang-apat, may mga pagkakataon na ang ilang bahagi ng produkto ay ginagawa ng mga Chinese subcontractors pero hindi sa China mismo, kundi sa loob ng Italy. Dito may malaking kaibahan, may legal at may illegal. Ang mga illegal kapag nahuli ay pinaparusahan, pero ang mga legal ay karaniwang bahagi ng pandaigdigang industriya, tulad na lang ng mga dayuhang manggagawa sa mga pabrika sa Los Angeles o Manchester. Panglima, hindi sapat ang paggamit ng magagandang materials para tawagin ang isang produkto na luxury. Ang pagpapatakbo ng isang luxury brand ay nangangailangan ng napakalaking puhunan, matagal na karanasan, maayos na pangalan at tiwala ng mga tao sa loob ng maraming taon. Kaya kahit maliit lang ang gastusin sa paggawa ng mismong produkto, malaki pa rin ang kailangan para itaguyod ang isang brand sa buong mundo. Ngayon ang tanong, bakit nga ba may ganitong klaseng video? Ano ba ang layunin nito? Simple lang ang sagot. Ginagamit ito bilang kasangkapan ng gobyerno ng China para sirain ang tiwala ng mga mamimili sa mga sikat na foreign brand, lalo na yung mga galing Europe. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng mga video na pinalalaganap gamit ang mga app na hawak mismo ng gobyerno. At kung mapapansin mo rin, karamihan sa mga brand na binabanatan sa video ay galing sa Europe. Hindi masyadong tinatamaan ang mga American brand. Kaya kung layunin ng China na hikayatin ng Europe na umiwas sa Amerika at makipagkaibigan sa kanila, tila sablay ang kanilang paraan. Ang ginagawa nila ay parang paglapastangan sa kumpanyang pag-aari ng mismong kaibigan na gusto nilang makuha ang tiwala. At ito ang tanong na hindi maiiwasan. Kung bawal ang TikTok sa loob ng China, paano nakakapag-upload ang mga taong ito ng video na umaabot sa milyon-milyong viewers sa ibang bansa? May dalawang posibilidad lang. Una, nilalabag nila ang batas ng sarili nilang gobyerno na sa isang bansang may matinding censorship ay halos imposibleng gawin. O kaya naman sila mismo ay may pahintulot mula sa gobyerno, ibig sabihin parte sila ng mas malaking plano ng propaganda. At kung gusto mo pa ng dagdag na patunay, may isa pang halimbawa na madalas ding gamitin. Isang modelo ng electric car na ibinebenta sa Europe sa halagang 56,900 euros ay sinasabing mabibili sa China sa presyong halos 20,000 euros lang. Kahit idagdag pa ang shipping cost, abot lang ito ng 35,000 euros. Ibig sabihin halos kalahati ng presyo ang natitipid. Ngayon pag-isipan natin ito. Ang taong nagsasalita sa video ay tungkol sa bag, pero maya-maya kotse na ang paksa. Paano naging eksperto sa parehong larangan ng isang tao? Parang sinasabi niyang siya na ang pinakamagaling sa fashion at sa teknolohiya ng sasakyan. Pero kung tutuusin, baka hindi talaga siya ordinaryong negosyante. Baka isa siyang kinatawan ng mas malawak na plano na ginagamit para sirain ng imahe ng mga produktong hindi gawa sa China. At ito na ang pinakamahalagang tanong. Kung ganito ka-epektibo ang paraan ng pagpapakalat ng mga ganitong klase ng video, at kung kaya nilang abutin ng mahigit 170 million na users sa United States, kabilang na ang karamihan sa kabataan, hindi ba't dapat tayong magtanong kung tama ba na hayaan nating magkaroon ng ganitong kalawak na access ang isang bansang itinuturing na hindi kaalyado? Hindi ito tungkol sa kung gusto mo ng mamahaling bag o hindi. Ang tunay na usapan dito ay kung paano ginagamit ng isang gobyerno ang media para baguhin ang pananaw ng buong mundo at kung paano nila ito nagagawa habang halos walang humaharang sa kanila.